Ngayong araw nga na ito ay naisipan ko, I want something spicy and creamy. Mauneng Bicol Express ang resulta. Gumamit ako dito ng fresh na gata, kaya naman healthy ang mantika nito. Walang halong kemikal, porong natural. Maadyong adlaw dahil sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simula ng aking pagluluto, manguha muna ako dito ng mga materyales dito sa kabundukan. Materyales, lagay no. Manguha muna ako dito ng aking mga isasagol or ilalahok. Siyempre, importante dito ang sili, yarn. Dahil spicy nga ang ating tirada, syempre dadamihan natin ang ating pag-harvest ng sili. Ayan, syempre yung mga green at yung mga red na yung mga hinog na para spicy talaga. Alas 4 nga ng hapon nang ako yung magsimula na mag-asikaso ng aming hapunan dito sa bukid. At talaga namang maaga naghahapunan ang mga tao dito dahil maaga din natutulog at maaga din gumigising. Mostly nga itong Bicol Express, yung mga maanghang na ulam ay inuulam sa tanghalian. Kaso ang lakas ng ulan dito sa amin nung tanghalian, kaya hindi natuloy. Kaya ito na lang dinner. Palagi nga naulan dito sa amin kapag tanghali. Blessing naman dahil hindi na kami kailangan magdilig ng halaman. At ito na nga, pagdating ko naman dito sa kubo, ay nasikaso ko naman ito ang gagamitin ko sa paggagata. Go. Kapag hapon na nga dito sa bukid ay kanya-kanya kaming mga gawain. Ayan, si Rico yan naman ay nagtabas siya dito sa fish pond kasi medyo madamo na. At si Nanay naman naglinis din siya dito sa paligid. Kay masiot na, masagbot na ba? Madamo, ayan. Pagkatapos ko naman mag-prepare ng fresh na gata ay ito namang bawang, sibuyas at sili ang aking i-prepare. Gusto ko nga sa Bicol Express na gagawin ko ngayon ay talagang iiyak kayo sa anghang. Grabe, no? Gusto ko yung sobrang anghang. Gusto ko yung sobrang anghang at talagang nagmamantika ang Bicol Express. At nakalimutan ko nga bumili ng luya sa palengke. Kaya dito na lang kukuha sa aking tinanim. Buti naman at may laman na. At huhugasan ko lang ito dito sa aming sapa. Ayan, running fresh water. Usually nga pag nag-harvest ng luya ay after 3 months nung pagkatanim mo. So dahil hindi naman ito binibenta, ayan, pwede kaming kumuha anytime pag naubusan ng luya dito sa bahay. At malaking tipid na rin ito. Ito talaga yung advantage kapag may sarili kayong tanim. Dahil sa sobrang mahal na mga ingredients ngayon. Kaya magtanim na lang tayo para may sarili tayong anihin. Unlimited pa. After ko magisa, ay tinakpan ko muna for 5 minutes and then pagka-open ko ay nilagay ko na itong bagoong or ujapt ito sa amin. Ayan, winash ko muna siya dahil may food coloring itong bagoong dito sa amin. Ayan, medyo nasunog nga yung karne ko dito dahil hindi ko siya nahalo agad at nilagay ko na rin itong ispiso na gata at inad ko na rin itong sili na hinog ang una ko nilagay. Hayaan ko lang at hindi ko siya tatakpan for 10 minutes kaya ito na yung itsura niya. Ayan, nagmamantika na ang ating Bicol Express at ilagay ko rin itong last na gata. Ayan talaga yung creamy na gata natin. Nag-add lang din ako dito ng paminta at asin. Depende sa inyong taste. At inilagay ko na rin dito ang sili. Hindi ko na ito inubos dahil may mga bata kaming kasama. Tinansya ko lang yung sili. Yung kayang-kaya lang nila yung anghang. Gusto ko nga ubusin sa paglagay itong sili kasi yung mga bata wag daw kasi baka hindi nila kayanin yung anghang. So ayun na lang. Mag-add na lang kami ng sili kapag kulang pa sa amin yung anghang sa aming mga matatanda para makakain din naman ang maigi yung mga bata. At ito na nga yung maghain na tayo. Ayan, napakasarap. Ay, naku naman. Ay, mapaparami na naman ang kain nito. Malakas ito sa kanin kasi sobrang anghang talaga. Talagang labas talaga yung sipon mo. Ayan, mga ontanin dyan tanan, lami kaayo. Ako na rin sisigaw. Bawal sumigaw kasi gabi na. Mga ontanin dyan tanan, kain po tayong lahat. Thank you for watching. This is Miss Angel World. Amping mo kanunay. Ingat po kayo palagi. Mukhang pinaparisahan niya ako. May okay. Ay! Ah! Ay nako. Okay, karon.
May okay.